Hi guys, narito ang ika-56 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang mga galame ay sabay-sabay bumabagsak. Ang mga ito ay lumapag na sa lupa. Lubhang nasugatan ang malaking halimaw, pagkakataon na ito para hanapin ng mabilis si Nieli. Gumawa ng tunog ang malaking halimaw. Pero sa likod nito meron pang mas malaking nilalang. Sa laki ng nilalang na ito parang naging sisiw sa liit ang halimaw na maraming galame. May lumipad na sapot. Habang sumisigaw ang halimaw na babalotan na ito ng sapot. May dalawang kamay na papaba. Kinuha ang halimaw na parang sisiw sa liit. Nakita ito ni Duzi at Lupiao. Sa laki ng nilalang na ito mistulang parang mga paalang ng ipis ang kumuha sa halimaw ng maraming galame. Ang malaking halimaw na iyon. Ganon-ganon lang kinuha. Habang nakatilala silang tatlo, naalala ni Duzi ang ating bida, Nieli. Lumingon siya sa mga galame. Bilis hanapin natin agad si Nili. Tumakbo silang lahat papunta sa mga kalamay na bumagsak. Naghahanap sila habang tinatawag ang ating bida. How sira ulo, nasaan ka na? Kung mawawala ka ng ganito lang, hindi kita mapapatawad sa aking buong buhay. Patuloy silang naghanap. Patuloy rin ang buhos ng ulan. Natigilan si Lupiao. Isa kang sira ulo habang may luha sa kanyang mga mata. Alam kong hindi iyon madali, pero hindi ako ganon kadaling mamatay. Nakahinga na sila ng maluwag. Sabay tawanan ng mga loko. Tumawa rin ang ating bida. Habang dala-dala niya si Ninger. Nag-iba ang mga mukha ng tatlo sa nakita nila. Iyon reaksyon ni Lupiao. Nagtaka si Nili dahil humigpit ang hawak ni Ninger. May nilabas siya sa kanyang special ring. Ito pala ay kumot. Nilagay niya ito kay Ninger. Nakakapagtaka ano kaya ang kanyang napanaginipan sa ilalim ng hallucination ng malaking halimaw. Hindi ko man lang siya maramdaman kahit subukan ko. Wala akong nakita. Pati ako wala kang nakita, hehe. Napangiti na lang si Ming. Nagkaroon na ng reaksyon si Xiao Zhu. Napansin to ni Lupiao. Dahan-dahan siyang nagmulat. Dahan-dahan may nakita siyang mukha. Kinuskos niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang poging si Lupiao. Sabay talon nito. Pagkababa sa may batok agad, sinasamantala mo na naman ako. Aray ko, meron bang ukol sa ulo niya? Ano ka ba, ako ang nagligtas sa buhay mo? Natigilan siya. Sabay lingon sa mga kaibigan ni Lupiao. Bigla niyang hinawakan ng braso ni Lupiao. Lupiao, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, isa ka talagang kahanga-hangang tao. Hinahangaan talaga kita. Sabi ni Lupiao, hindi mo na kailangan magpasalamat pa, hindi nagugustuhan ng dalawa ang kanilang nasasaksihan, haha. Saan ba biglang nawala ang malaking halimaw na iyon? Natigilan siya sa kanyang nakita. Nagkaroon na ng reaksyon si Ninger. Minulat na niya ang kanyang mga mata. Medyo namula siya at nakita niya si Nieli, bumpanas ang dalawa sa likuran. Ipaliwanag ng ating bida, medyo delikado kasi ang mga kaganapan kanina, kaya huwag ka na magpaliwanag pa, naiintindihan kita, kaya salamat. Bumaba na si Ninger, sabi ni Nieli, hindi mo na kailangan magpasalamat pa. Dapat ko lang naman talagang gawin ang mga bagay na iyon. Nakikinig lang si Ninger. Kagagaling lang ng Netherlamp Behemoth sa pag-atake. Pero sobrang dilim doon sa baba, at hindi ko makita ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nangyari na bigla na lang nawala ang Netherlamp Behemoth? Sabi ni Duzi, kagagaling lang ng isang malaking lumilipad na demonyo sa langit. Marami itong kuko, at nakakawala ng mga sinulid, nahuli nito ang Netherlamp Behemoth, at dinala ito palayo. Hindi pa ako nakakakita ng demonyo na kasing laki noon sa buong buhay ko. Grabe, kalahati lang ng laki ng Glory City. Nagulat siya sa kanyang narinig. Sabi ni Ninger, mas malaki pa nga kaysa sa Netherlamp Behemoth. Talagang hindi mo ari. Tumingin na si Nieli. Sa isip niya, may ganitong demonyo pala. Talagang maraming hindi natin alam sa mundong ito. Matapos makatakas sa panganib, lahat ay natatakot pero nasa sabik din. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng lungsod,
kahit anino ng demonyo ay hindi nakikita. Nia Lee, saan tayo pupunta? Dapat nating ipagpatuloy ang paggalugad. Kailangan nating mahanap ang 23 bato ng liwanag para maisaaktibo ang teleportasyon at makabalik sa Glory City. Sa isip niya, sa nakaraang buhay, si Lord Yemo ay nakabalik mula sa mundong ito pagkatapos ng kalahating buwan lang. Kaya dapat posible na mahanap ang mga bato ng liwanag sa dimensyong ito. Guys, tingnan nyo yan, sabay turo niya sa direksyon. Sabi ni Lu Piao, maraming ilaw sa tuktok ng mga burol na iyon. Sabi ni Duzi, tigilan mo na ang pagtuklas ng mga ilaw. Tiningnan ko ang ating bida, baka iba na naman ang nakikita ni Lu Piao. Siguro hindi yan mga Netherlamp Behemoth, dahil hindi sila magkakatipon-tipon. Sabi ni Ninger, baka may nayon doon, pumunta tayo roon, at nagkasundo sila. Random na maliliit na ingay habang naglalakad silang lahat. Malagkit ang kanilang nilalakaran. Natigilan ang dalawa. Ninger, ako, pasensya na sa nangyari kanina, emergency lang iyon. Ayos lang, naiintindihan ko. Sa isip niya, bakit ka pa humihingi ng tawad? Patuloy pa rin ang pag-ulan. Huminga ng malalim ang ating bida. Ang pabor ng isang magandang babae ay talagang mahirap pasanin. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Sa isip ni Nia Lee, pagkatapos pumasok sa espasyong ito, saan man tayo pumunta, palaging may mga Scarlet Ghost, patuloy tayong hinahabol. Sobrang action. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito, hinahabol ng Scarlet Ghost at pagkatapos ay nakakaharap ng mga bagong panganib, ang kanilang mga kakayahan ay hindi naman ganun kalakas. Ano ang magagawa natin sa kanilang mga inscription? Ipinakita ang inscription. May naisip na ang ating bida. Halos nakalimutan ko na ang bagay na ito. Lu Piao, Duzi, ang inyong interspatial rings ay dapat may maraming jade bottles na ginagamit para mag-imbak ng mga potion, tama ba? Siyempre, ang mga bagay na ito ay mga pangangailangan. Narito, ang maliit na bote ay sapat na. Kayo, hulihin niyo ang ilang Scarlet Ghost, at ilagay ang kanilang dugo sa loob ng mga bote na ito. Para saan mo kailangan ang mga ito? Hehe, may plano ako para sa mga ito. Sige, aalis na kami. Ilang sandali lang. Sige, nakakuha na kami ng marami. Kinuha ng ating bida ang isa. Sabay binuksan niya ito. Ipinasok niya ang gusto niyang daliri sa loob ng bote. Gumawa siya ng pattern sa loob. Isa-isa niyang nilagyan ang lahat ng mga bote. Ayan, nalagyan ko na lahat, tapos na. Sige, 3 bote kada tao. Ibigay ang natira kay Lu Piao at Duzi. Paano mo ginagamit ang mga ito? Ipapakita ko sa inyo mamaya, pero mag-ingat kayo at huwag ninyong ihulog sa sahig. Kahit ang Diyos ay hindi kayo makakailigtas kung mangyari iyon. Nabitiwan ni Lu Piao ang isa, nakita ito ni Weinan. Nadulas ang kamay ko. Dali-dali niyang sinalo ito, oh my God. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay sa kagubatan. Maririnig ang lakad ng mga Scarlet Ghost. Gumagawa na naman ng ingay ang mga ito. Nagtitipon na naman sila. Siyempre, ang lugar na ito ay kanilang pangangaso. Lahat ng ating galaw dito ay mapapansin nila. At pagkatapos ay mas marami silang magtitipon. Ibinato ng ating bida ang isa. Papunta sa grupo ng Scarlet Ghost. May tumalon na isang Scarlet Ghost. Sasaluhin niya ang ibinato ng ating bida. Nahawakan na niya ito. Na out of balance siya sa lakas ng pagkabato. Bumagsak siya sa lupa. At boom, biglang sumabog ang binato ng ating bida. Makikita kung gaano kalakas ang pagsabog, nagulat si Lu Piao sa kanyang nakikita. Naku po kung nagkataon, ang bagay na ito ay ganyan kalakas ang nagagawa, makikita ang maraming patay na Scarlet Ghost. Ang Bloodburst Magic Bottle ay gumagamit ng sariwang dugo ng mga demonyo na nakalagay sa isang bote, na may Bloodburst inscription na nakasulat sa itaas. Instant Explosion. Perpekto itong gamitin laban sa mga demonyo na gold rank at mas mababa pa. Swerte para sa akin. May napansin si Weinan.
Nilapitan niya ito. Ni Li, may nakita ako. Pinakita niya ang isang maliit na bilog na kulay pula. Narito. Ipinakita niya ito sa grupo. Kinuha ito ng ating bida. Bakit may ganito dito? Habang nakatingin lang si Weynan at Duzi. Ito ay isang Scarlet Blood Crystal. Ang Scarlet Blood Crystal ay isang napakabihirang ore na, pagkatapos lulukan at dalisean, ay nakakagawa ng napakalaking kapangyarihan, hanggang sa punto na posibleng itaas ang ranggo ng isang tao. Bukod doon, ang Scarlet Blood Crystal ay maaari ring gamitin sa isa pang paraan. Maaari itong i-seal sa loob ng katawan ng isang low-level demonyo, na pinipilit na mapabilis ang paglaki nito. Pero pagkatapos ng prosesong ito, ang demonyo ay magiging sobrang agresibo. Kaya pala ang mga Scarlet Ghost na ito ay sobrang mabangis, umaatake agad pag nakita. Karaniwan, medyo duwag sila. So, ibig sabihin ba ay ang mga Scarlet Ghost dito ay may mga Scarlet Blood Crystal na nakasil sa loob nila? Bakit isa lang ang nakita natin? Hula ko, ang eksperto na lumikha ng espasyong ito ay kumuha lang ng bahagi ng mga Scarlet Ghost para i-seal ang Scarlet Blood Crystal sa loob nila. Ang mga Scarlet Ghost na walang crystal ay malamang na kanilang mga anak. Oh, kaya lang ang unang henerasyon ng mga Scarlet Ghost ang may Scarlet Blood Crystal, kaya pala isa lang ang narito. Hindi ko akalain na makakahanap tayo ng magagandang bagay tulad ng Scarlet Blood Crystal. Ito ay isang bagay na kahit ang legend-ranked demon spiritualist ay mag-aagawan. Mukhang ang gumawa nito ay sobrang malakas at mayaman, para gamitin ang Scarlet Blood Crystal sa isang bagay na mahina tulad ng Scarlet Ghost. Bukod sa mga gamit na nabanggit ko kanina, kung ang isang espesyal na paraan ay gagamitin para dalisean ang mga ito at alisin ang mga impurities sa loob, ang Scarlet Blood Crystal ay mahusay para sa paglilinang, na lubos na nagpapataas ng soul energy ng isang tao. Malakas ang epekto nito, kahit sa legend-ranked demon spiritualist. Sa isip niya, si Lord Yemo mula sa aking nakaraang buhay ay nakakuha ng maraming Scarlet Blood Crystal mula rito. Dapat tayong maghanap ng paraan para makakuha ng mas maraming Scarlet Blood Crystal. May ideya ako, panoorin niyo ako, ilang sandali lang. May napansin ang mga Scarlet Ghost. Nagalit na naman ang mga ito, habang ang isa ay nagapos. Nakangiti si Lupiao habang daladala ang isang Scarlet Ghost. Tingnan mo, nakapukaw ito ng maraming Scarlet Ghost mula sa malayo. Habang nagsisigawan ang mga Scarlet Ghost, binato na naman ang mga ito ng ginawa na bomba ng ating bida. Sumabog na naman ang mga Scarlet Ghost. Pinapanood lang ng tatlo ang nangyayari. Habang tumatawa si Lupiao, Russell, boom boom boom. Tumakbo ang mga Scarlet Ghost. Boom boom! Nagapos na naman ang isang Scarlet Ghost. Habang nag-e-enjoy magpasabog ang mga loko. Napakaganda, nakahanap tayo ng 10 crystal mula sa ilang libo ng mga ito. Lumapit siya sa banga. Saktong mayroon ako ng lahat ng sangkap, kaya magsisimula na akong dalisean ang mga ito ngayon. Spitoon, may ipinatak siya dito. Natunaw na. At ngayon, idagdag natin ito. Umusok ito. Lumakas ang usok. May makikitang mga buo-buo dito. Kumuha ng isa bawat isa. Itabi ito ng ligtas malapit sa inyo, at kumuha ng ilang soul energy sa loob kapag naglilinang kayo. Wow! Ang lakas ng epekto. Ang soul energy ko ay tumataas na. Sabi ni Lupiao, hindi tayo magmumuta. Tama ba? Sabi ni Ninger, sigurado. Ang grupo ay naghahanap ng mga Scarlet Ghost habang naglalakad sila sa direksyon ng mga burol sa malayo. Shoo! Shoo! Whoosh! May lumipad na 2 kulay pula. Sabi ni Duzi, lumipad ang mga ilaw. Mukhang hindi mga ilaw ng nayon. Ni Li, ano ngayon? Kailangan pa rin nating pumunta doon. May mga lumilipad na papalapit sa kanila. Dumaan ito at nagulat si Lupiao. Sabi ni Lupiao, may mga ibon din. Sabi ni Duzi, mag-ingat kayo. May napansin siya. Tumingin na siya. Mukhang mayroong isang bagay doon. May napansin ang dalawa.
Iyon ba ay isang steel? Sabi ni Nieli, tingnan natin. Sumang-ayon si Lu Piao. Sabi ni Ming, ano ang sinusubukan mong harangan kapag sobrang dilim? Ipinakita ang bagay na nakikita nila. Dahan-dahan silang lumalapit. Napahinto ang ating bida. Ang lakas ng presyon na ito. Tumakbo ang mga Scarlet Ghost. Sa isip ni Nieli, tumatakas ang mga Scarlet Ghost. Tumingin ang ating bida sa bagay na ito. Sabi ni Lu Piao, tingnan natin. Kaya ko pa ring tiisin ang ganitong antas ng presyon. Habang mapang-asar na hinarang ito ng ating bida. Sabi niya, ako muna ang pupunta at titingin. Lahat kayo ay manatili rito, at huwag kayong pumunta kahit saan. Sabi ni Ninger, mag-ingat ka. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Nakalapit na siya. Sobrang laki pala ng bagay na ito, makikitang nakashadow ang ating bida. Tinitignan ito ng ating bida. 6 na anyo ng sinaunang script. Mabuti na lang at nakikilala ko ang isa sa mga ito. Ang mga sumusunod sa akin ay tatanggap ng karangalan, ang mga sumasalungat sa akin ay haharap sa pagkawasak. Sa buong buhay na ito, ako ay isang pambihirang talento. Sa edad na 10 taon, naunawaan ko ang estado ng matinding tigas, kaya kung hatiin ang mga bundok at basagin ang mga bato, na walang sapat na solidong bagay para pigilan ako. Sa edad na 13, naunawaan ko ang estado ng matinding kakayahang umangkop, kaya kung yumuko ang purong bakal para ibalot sa aking daliri, at hatiin ang mga ilog gamit ang isang alon ng kamay. Sa edad na 16, naunawaan ko ang pinakamalalim na lihim ng mga demonyo at espirito, at nagtagumpay sa legend rank. Sa edad na 30, walang sinuman ang makakatagal kahit sa 3 galaw mula sa akin, tinalo ko ang bawat eksperto sa ilalim ng langit nang hindi natatalo kahit isang beses. Sa edad na 40, naunawaan ko ang paraan ng langit at tao, at sa gayon ay nalaman ko ang nakaraan at kasalukuyan. Sa edad na 50, nadama ko ang papalapit na sakuna, at iniwan ko ang aking trono, umalis na parang hangin, iniwan ang 10 salita para sa mga susunod na henerasyon. Ito, bakit si Great Emperor Kung Ming na naman? Ang Great Emperor Kung Ming na ito ay dapat na isang matalino at mahusay na talento sa kanyang panahon. Sa edad na 40, naunawaan ko ang paraan ng langit at tao, at sa gayon ay nalaman ko ang nakaraan at kasalukuyan. Paano ko mauunawaan ang pariralang ito na, ang nakaraan at kasalukuyan? Ang Great Emperor Kung Ming na ito ay tiyak na malapit na konektado sa Temporal Demon Spirit Book. Marahil siya ang susi sa paglutas ng lahat ng misteryo na kasangkot. Nag-iwan din siya ng 10 salita na kasabihan. Nakita niyang may mga slash ang malaking bato. Sino ang napakasama? Mukhang may dumating dito bago ako. Ano ang nakasulat? Bakit ginawa ng taong nagsira sa mga salita iyon? Ang Great Emperor Kung Ming ay nag-iwan ng mga bagay sa parehong mga sinaunang Orchid City ruins at sa mga ruin na ito. Ano ba talaga ang kanyang intensyon sa lahat ng ito? Dapat may isang napakasindak na lihim na nakatago sa likod ng mga pahiwatig na ito. Ano ba talaga ang tungkol sa lahat ng ito? Pinagmamasdan ng maigi ng ating bida. Naglakad siya, mukhang wala, ng iba pang narito. Nakita niya ang mga slash. Tinitigan niya ito. Inabot niya ang pader. Nahawakan na niya ito. Sino ako? Saan ba ako nagmula? At saan ako patungo? Di inaasahan, ang Great Emperor Kung Ming na ito ay matagal nang lumampas sa legend rank nang ilagay niya ang steel na ito, at sa gayon ay iniwan ang kanyang intensyon ng ukitin ang mga salita. Saan man ako tumingin, walang katapusang mga buhay ang patuloy na naglalaho, habang walang katapusang mga buhay ang ipinanganak. Lahat ng nabubuhay ay nagpupumilit sa loob ng gulong ng karma, ngunit ang dugong pinagmulan ng ating mga ninuno ay ipinasa sa loob ng ating mga katawan. Kahit na ang isang tao ay nagkamot ng mga salitang nakaukit sa steel, hindi niya may kamot ang intensyon na naiwan ng Great Emperor Kung Ming. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng landas ng mas malaking lakas, ngunit ano ang nasa dulo ng landas? Napabuntong hininga. Ano ang paraan? Sabi ng ating bida, ano ang paraan?
Ang pag-iral mismo ang paraan. Sa isip niya, maraming eksperto ang naghahanap ng mataas at mababa nang hindi namamalaya na ang paraan ay nasa kanilang sariling puso. Dapat dito na napagtanto ng Great Emperor Kungming ang katotohanan sa likod ng paraan, at pagkatapos ay naiwan ang kanyang intensyon sa steel. Sa lahat ng mga talaan ng kasaysayan na bumalik sa libu-libong taon, walang nabanggit na pagkakaroon ng Great Emperor Kungming na lumampas sa legend rank. Maaaring nangyari na pagkatapos makamit ni Great Emperor Kungming ang kaliwanagan, umalis siya para sa ibang lugar at hindi na natili sa lupang ito. Sabi nito, ang walang hanggan na kawalan ay walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.